Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ilayas namin lahat ng damit namin. Sinigurado naming walang maiiwan na kahit na ano na pag-aari namin sa lugar na iwan. At nang makaimpake na kami, ipinabin naming lahat ng gamit namin. Padaan-daan pa rin ang mga tao sa likuran sa may bintana. Yung halatang-halata mo talaga na nakikinig sila. Katanghalian na makarinig kami ng mga katok. Si Irma. Pumasok ito pagkatapos kumatok na merong dalang pagkain. Inabot sa amin. Kasunod dito ay ang mga kapatid niya may mga dalang plato. Irma, grabe naman ang sunit. Ano bang nangyayari? Hindi ito sumagot pero nakayuko lamang ito. Si Lucas, pilit pang inuutos si Irma na sila daw ba ang itakasan. Bakit bigyan mabing mairap? Pero nang iabot na ang mga dapat iabot, kasama na ang mga kasuotan ay pinagsarahan ulit kami ng pintuan. Bago pa man tinuyang magsara, nakita ko na ang malaking lote na Irma ay nagmistulan malaking kusina. May mga hukay na. May mga patuwan ng mga malalaking tawa. Mga ahoy na panggatong sa tabi. Pero wala. Wala kaming nakitang mga hayop na pakatayim nun. Pero nakakasigurado ako nun na may mga malalaki silang lulutuin doon sa lugar. Pero lasan, di ba? Lasan. Ako sa sarili ko, parang nagda-idea na ako. Ayaw lang tanggapin ng isip ko na posible ba yun? Totoo ba yun? Niwala kaming pamalo o kung ano sa loob na bahay na pinuturian namin para ipagtanggol ang sarili namin. Masarap ang binigay nilang ulam. Marami-rami. Nakakagutom. Pero lahat kami ay walang ganang tinipitidan lamang ang mga ibinitoy na handa sa amin. Wala din kami nakikita mga taong nag-aayos na palatandaang merong pasal. Hindi din namin alam ang hinihintay namin ngon. Marahil ay kamatayan. 4:00. Hindi ko na sigurado kung anong oras na yun pero mula umaga hanggang sa mga sandaling yun. Doon pa lamang kami nakarinig na ulpi-ulpi na silang nag-iinay. Yung tila ba buhay na buhay at gising na gising sila. Habang pahapon ng pahapon, nagsisimula na kaming makaamoy ng halos lahat na ata ng kakaibang amoy na hindi kaaya-aya. Masim-masim na sinaw. At nang padilim na, kasabay ng malalig na simoy ng hangin, ay pila lang ng amoy banyo o imburnal. Ang buong kapaligiran. As in napakabaho po talaga. Nung madilim na, totally na madilim, naririnig na namin sa likuran ng bahay yung tunog ng iba't ibang huni ng hayop. Totoo yung ganon. Baboy, may tunog ng parang uwa. Tapos meron pang ibon na paraban. May pagkaboses ng tao. Basta, maapanindig balahibo. Alam mo sa sarili mong hindi lang simpleng hayop ang naririnig mo rin. Hindi na nakapagpigil sa Lucas nun. Sa isip-isip niya, gusto niyang komprontahin si Irma. Bigla ba naman nabla kabito tapos binuksan ng biglaan ng pintuan at lumabas. Hahabulin pa sana namin taso pinigilan na kami ni Teresa. Hindi ko maalam kung umabot ba ng 1 minuto si Lucas sa labas nun dahil
Bigla itong nanginginig na bumalik. Sinara ang pintuan. Milak pa. Pawis ito. Kitang-kita sa nangingintab niyang leeg nun. Hinihingal pa. Huy, Lucas. Ano nangyari sa'yo? Para kang nakakita ng multo ah. Buti sana kung multo eh. Mas okay pa kung multo. Bakit hindi mga tao ang nasa labas? Umupo sa sahig si Lucas matapos niyang sabihin yon. Lahat kami ay umupong nakatabi sa kanya. Ayon kay Lucas, pagkalabas niya, walang katao-tao sa bandang bahay na tinitirahan namin. Lahat sila naroroon at nagtitipon-tipon sa may malaking bahay at sa harapan na lote, pero ni isang tao o mano walang nakita si Lucas. Ang mga nakita niya, bagamat nakasuot ng damit at nakakatayong parang tao ang mga naroroon. Halos magkamukha umano ang itsura ng mga nasa paligid. Mula batok, balikat, leeg, ay may mga manakanakang balbon na buhok. Maihahalin tulad mo sa baboy ang mga mukha nila. Maliban na lamang sa parang mga holen na pula ang kanilang mga mata. Ang kanilang mga balat ay nangimintaba. Kagayang-kagaya ng mga nasa kwento mo. May mga kumakain na nang hindi alam ni Lucas kung ano. At ang dahilan kung bakit bumalik si Lucas agad-agad ay dahil sa mga kalalakihang naghahasa o nagpapatalin ng kanilang mga itak. Tayo hatang lulutuin ah, sagot ni John. Ikandado niyo yung maigi ang pintuan, sambit ni Teresa na naghalukay ng gamit niya nun. Meron siyang inilabas na posporo at isang maliit na bote. Sa madaling salita ay magsusunog si Teresa nun. Dahil nga sa gawa sa bato ang pader, isinandal niya ang isa sa mga higaan namin doon, na tipong tamang-tama lamang para abutin ang pinakabubungan na gawa sa kawayan na tawid. Kumuha siya ng isa sa mga kasuotan niya at ibinuhos doon sa tela na ng langis. Ikinaskas sa may pinakamanipis na parte ng higaan. Bago pa man namin tuluyang masindihan, ay may mga kalabog na kaming narinig mula sa may pintuan nun. Ni pagtawag sa amin ay wala. Basta kalabog lang. Lalong tumapang ang amoy ng hindi kaaya-aya. Siyempre, napatigil kami pero binalik ni Teresa ang atensyon niya doon sa may susunugin. Sinindihan niya ito at unti-unting kinain ng apoy ang parte na yon. Sa pamamagitan ng natirang langis sa may bote, ay pinagapang ang apoy papunta sa may bubungan. Hinalang talaga. May problema. Saan tayo lalabas? Tanong ni John. Umatras kami palayo sa pintuan. Sumandal kami sa pinakalikuran. Nakita namin na yung bintanang gawa sa kawayan ay kailangang hatakin lamang ng hatakin. Kayang-kaya naman itong sirain. Habang ginagawa namin yon, unti-unti na rin nilang nasisira ang pintuan pero kampante kami na hindi kami nila kaagad malalapitan. Dahil nakapagitan sa amin ang kumakalat ng sunog sa kabahayan na yon. Nabaklas na namin yung ibang parte ng bintana. Yung mga maliliit na pako ay natatanggal na nagpapadugtong sa mga kawayan nun. Ang buong akala namin ayos na. Pero laking gulat ko nang
Sa mismong bintana na yon ay merong dalawang naglalangis na kamay ang biglang kumapit kay Lucas. Wala itong kahirap-hirap na hinatak si Lucas palabas ng bintanang yon, na para lamang isang maliit o magaan na laruan. Na siyang dahilan kung bakit tuluyang nabaklas ang bintana na ito. Nagtulakan kami ni John kung paano tutulungan si Lucas. Nang makaramdam ako ng dalawa pang mga kamay at braso na kumapit sa leeg at braso ko noon, hinatak ako palabas ng bintana. At huli kong naramdaman ay ang pagbagsak ko sa may damuhan. Narinig ko ang mga katagang, "Huwag niyong patayin. Mas kailangan sila ng buhay." Naririnig ko pang sumisigaw ang iba naming kasama pero pilipit na kasi ang pwesto ko noon na hindi ako makasigaw o hindi man lamang ako makalingon. Hanggang sa hindi ko na namalayang nawalan na ako ng malay. At nang magising ako ay magkakasama na ulit kaming nakatali sa isang gilid. Una kong nakita yung bahay kung saan kami galing noon. Tinutupok na ito ng apoy. Yung buong kabuuan ng bahay. Nangingitim na rin yung batong pader. Napakainit ng gabi yon. Napapalibutan kami ng mga siga at ng mga kawali. At nang tingnan ko ang buong paligid namin ay para kaming nasa ibang mundo. Tama si Lucas. Hindi na tao ang mga naroroon. Ni si Irma, hindi ko na mamukhaan. Kahit ang lolo, lola, mga kapatid at mga magulang niya ay hindi ko na alam kung sino sa mga naroroon. Lahat kami ay nakasuot na ng isang tela lang na parang duster. Awang-awa ako kay Teresa at Leslie dahil talagang tinanggalan sila ng saplot at kaparehas din ng suot namin ng suot nila noon. Nang makasiguradong ang lahat ay gising na, hinding-hindi ko makakalimutan yung biglang lapit ng isang matandang kukuba-kubang nilalang na may dalang maliit na palayok. Dumakot ito ng parang kung anong itim na malapot na magaspang doon sa may palayok. Isa-isa kaming pinahiran. Una si Lucas. Sa braso, sa hita, leeg. Pahiyaw-hiyaw si Lucas habang ginagawa yon. Sumunod ay si John. Ganun din ang ginawa niya. Humiyaw din siya. At nang ako nang nilagyan ay doon ko nalaman kung bakit sila napapahiyaw. Makate na mahapdi na mainit-init ang pinunas sa amin na yon. Ang malala ay hindi namin magawang kamutin o alisin ang mga yon dahil nakatali kaming lahat. Pero parang wala lamang sa kanila yon. Parang kaswal lamang nila kaming tinitingnan. At ang iba ay abala pa sa pakikipag-inuman. Si Leslie ay naniniyak-niyak na rin. Si Teresa ay pinipilit tiisin ang nararamdaman sa pinahid sa kanya. Nang madako ako kay Teresa, nakikimatsyag ito. Kalmado. Tila ba merong hinihintay? Doon ko naalala bigla ang sinabi niya. Pero nadidistorbo ang pag-iisip ko kapag nakatitig ako sa ibang mga kalalakihang walang pantaas na nagdidikdik ng kung ano-anong rekados nun. At sabay hasa ng kanilang nagkikinang ng mga patalima. Sobrang laki ng itak na yon. Kung hahatawin ako ng maayos at malakas sa leeg, siguradong tanggal na kaagad ang ulo ko. Sino kayang mauuna kako? Nung medyo nanunuot na sa katawan namin ang itim na pinahid, bumigat ng pakiramdam namin. Habol hininga na ako noon at pawis na pawis. Parang nilalagnat ang pakiramdam. Maya-maya, isa-isa kaming binuhat.
Inilatag kami sa may mahabang lamesa na gawa sa kawayan. Nakaiga lamang kami doon, habang ang isa ay tila sumasayaw. Dahan-dahang umiikot ang sumasayaw na ito sa mga kasama niya at isa-isang lumapit sa mga lalaking may hawak na patalim. Meron itong pinainom sa kanila na tumatagas talaga palabas sa bibig nila. Lumibot ako ng tingin nun at napansin kong may mga patay na manok na nakasampay sa isang gilid at tumutulo ang dugo sa kaparehong mangkok na pinapainom sa kanila ng sumasayaw. Siyempre, akala ko talaga ay katapusan na namin nun. Tingin ko noon, pagkatapos makainom ng lahat ng may hawak na itak, ay iisa-isahin na kaming kakatayin. Lalo na't may isang tila bata doon na sinisinghot-singhot at dinidila-dilaan na ang daliri sa paa ni Lucas. Simita lamang ito ng isang kasama nila. Dala na rin siguro ng kung anong ipinahid sa amin nun. Naisip ko na lamang na wala na. Lasana ay mabilisan lamang kung sakalin maging pagkain man kami ng mga ito. Napansin kong yung mga pinainom ng matanda na mga kalalakihan nun nagsisimula ng maglaway. Hindi mapakali. Titig na titig sila sa amin. Sa kalagitnaan ng walang kapag-apag-asa nun, ay isang putok ang narinig ko. Doon ay parang bumalik ang ulirat ko. Napadilat ako. Ang isang putok ay nanggagaling doon sa may labasan. Napatigil lang lahat sa kung anumang ginagawang seremonya. At sa gawing labasan na yon, nagkakaingayan na. Tunog ng hiyaw, ng angil, ng sigawan. Mga tao, hayop. Basta, wala akong masyadong maintindihan. Pero ang nakakasigurado ako ay merong kaguluhang nangyayari. Nawala ang atensyon sa amin. Lahat sila ay nakatingin sa tila may parating sa tapat ng bahay. At siya nga, mga 5 putok ng baril ang narinig ko. Bago namin makitang may mga kauri nila ang pumasok sa loob ng lupain kung nasaan kami. Nagkasigawan na. Bagamat hindi ko masyadong naririnig ang mga sinasabi o naiintindihan sila. Pero unti-unti silang umaatras nun. Papunta sa likod na bahagi ng lugar na tila may iniiwasan sila na paparating. Sa tingin ko, yung mga nilalang na yun ay nasa mahigit 20 ang dami. Kaya naman wala silang kalaban-laban noon sa mga taong pumasok sa baluarte nila Irma. Bagamat 3 lamang sa kanila ang may dalang baril. Ang mahigit sa 30 katao ay may dalang mga itak nun, mga sulo o apoy. Lahat sila ay yung tipong palaban talaga. Yung gigil na gigil. At ang isa sa pinaka nasa unahan ay pamilyar sa akin nun. Siya yung lalaking may kulot at may kahabaan ng buhok na humarang sa amin habang nagmomotor noong nakaraang araw lang. Hindi sila hiwa-hiwalay na pumasok sa loob. Magkakapit sila. Magkakadikit. Kaya hirap silang lapitan at isa-isahin ng mga nilalang na yon. Kitang-kita namin kung gaanong parang mga palakang napakataas tumalon ng mga nilalang. Maliliksi pa sa mga snatcher na kulang na lamang ay liparin ng bubungan nun. Meron pa akong nakitang tumalon ng napakataas at inabot yung tuktok ng pader bago muling sumampa at kumapit sa may bubungan at tumalon ulit sa kabilang bahagi. Ang mga napuruhan no natamaan sa mga nilalang ay yung mga matatapang na pinainom ng dugo. Pasugod na sila pero nang ang 2 kasama nila
ay bumagsak matapos matamaan ng baril, ay umatras na rin ang mga ito. Halos makalimutan na nilang kami ang pakay nila. Papikit-pikit na ako. Baka yung ibang kasama ko ay wala ng malay. Ang huling natatandaan ko na lamang ay yung pagkatupok ng apoy ng bahay. Ang amoy ng langis na ginamit para sunugin ng kabahayan. Pagkatapos ay tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Nagising kami sa ospital sa bayan. Literal na paggamutan. May mga konti kaming mga parang hindi naman sunog pero yung nalapnos na balat. Galing ata sa pinahid sa amin yon. Ang umasikaso sa amin ay isang matanda at ang anak nitong lalaki na parang may kaya. Dati umano itong pulis. Retirado na. At syempre, dito na nagkaroon ng kaliwanagan ang lahat. Meron na umano talagang kahina-hinala sa pamilya ni Irma noon pa lamang. Ang kahina-hinala kasi noong mga panahon na ito ay paiba-iba ang nakatira sa lugar na yon. At nagkaroon na rin ng record sa pulisya sa mga kakaibang nangyayari doon sa liblib na kabahayan. May mga nakadigtas o nakatakas na taga Maynila din pero hindi nila mabigyan ng sapat na ebidensya kung ano nga bang meron sa loob ng lupain. Basta wala kang hawak na patunay noon at hindi mo mahuli sa akto ay mahirap talagang patunayan. Hanggang sa makita na kami ng mga taga roon na paparating doon. Dahil nga sa hindi naman lahat sa lugar na yun ay maalam magtagalog. Sadyang limitado lang. Hindi kami nagkaintindihan noong araw na hinarangan nila kami habang nagmumotor. Bagamat wala silang tiwala sa amin doon dahil nga sa inakala nilang may alam kami. Kaya ganun na lamang kami kausapin na titigan ng mga tao. Nung nagpaalam ang lalaking mahaba ang buhok, ay pupuntahan niya pala itong retiradong pulis na ito at ang kanyang anak. Dahil sila lamang ang maalam magsalita ng buong Tagalog pero ayun nga, hindi na kami naabutan dahil humarurot na rin kami ng motor noon. Normal lang din umano sa kanila ang maging mapagmatsyag sa gabi. Kumbaga, may siga sila. May nakapwesto sa kung saan saang parte ng bahay nila. Dahil sa nag-aalala sila sa aming mga tagalungsod, ay gumawa sila ng paraan para makausap kami. At yun ay sa pamamagitan ni Teresa. Nung araw na nawala si Teresa ay tinawag nila ito. Dahil siya lang ang humiwalay sa grupo namin noong mga panahon na yon. May 5 silang kabarangay na talagang nag-trespassing sa loob. Nung una syempre, natatakot din si Teresa sa kanila pero nang makausap na niya ang retiradong pulis ay nalaman niya na ang lahat-lahat. Nung una ay nadadalawang isip pa si Teresa. Pero sinabihan siya ng mga taga-barangay na mananatili silang nakamatsyag sa labas ng lupain nila Irma. At dahil sa kuryosidad ni Teresa, nakimanman ito. Subali ayun na nga. Narinig niya ang isa sa usapan ng lolo at ng ama ni Irma. Ang plano ng mga ito sa kunwari ay kasal ng kapatid ni Irma. Pero ang tunay na rason kung bakit kami naroroon ay hindi dahil sa peking kasal nun, kundi dahil sa salo-salo ng kanilang kauri. Nang hilakbot si Teresa noon sa narinig niya. Kaya nung isang gabing nawala na lamang ulit siya pagkatapos ng hapunan, ay dahil nakipagkita siya sa mga taga-barangay. Ang maliit na bote ng gas at posporo ay galing sa mga taga-barangay nun. At ang naisipan nilang senyales para sumugod na o nasa panganib na kami ay kailangang magsunog ni Teresa. Na ginawa niya naman. Ang isa pang rason kung bakit hindi kami pinatakas kaagad at hinintay pang manganib ang buhay namin bago sila sumugod ay upang magsilbing ebidensya. Pampapakita ng patunay na may kakaibang nangyayari sa loob ng lupain na yon.
Nabigyan naman nila ng hustisya ang kanilang paratang sa mga nilalang na nakatira sa liblib. Napatunayan nila ito sa mga kinauukulan. Pinanigan sila at pinangakuan ng proteksyon. Pero dahil sa ang lugar na ito ay pinaninilagang magiging isang tourist spot nun, ay hindi ito inilantad sa publiko, sa tabloid o sa mga radyo o telebisyon. Pinakpan ng tunay na pangyayari kumbaga. Dahil siyang tunay, isa na nga itong magandang lugar na dinadaanan ng mga turista sa probinsyang ito. Paglabas namin sa ospital noon, napasalamat kaming pampubliko ay kaagad na kaming pinauwi. Alam namin sa sarili namin na pagtungtong namin sa Maynila. Kahit na ikwento namin itong lahat sa mga kaanak, kaibigan, sa opisina, kung ano ang totoong nangyari ay pagtatawanan lamang kami. Si Irma, nakonsiderang absence without leave. Tinanong man kami pero ang tanging nasagot lamang namin, hindi na siya luluwas. Dalang-dala kami noon. At dalang-dala ko pa rin ang takot na mga naranasan namin magpasa hanggang ngayon. Nang minsang maimbitahan kami sa liblib, na akala namin ay may magarbong handaan. Yun pala, kami ang kamuntikan ng iulam. Tawagin na lamang po ako sa pangalan ng Apollo. Tapa 46 ko pa lamang ko noong Pebrero. Bali ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang karanasan namin ng tatay ko at ng isa pa naming kakilala sa isang farm sa lugar namin. Hindi ito bukid dahil farm ang tawag. Pero di po kasi inaalagaan ang mga baboy, kambing, manok at iilang mga kabayo. Ibibitali ko ang karanasan na ito sa abot ng pagkakaalala ko. Maaring may mga bagay akong makakalimutan. Pero hindi ang mga mahalagang pangyayari doon. Pag-aari po ng isang kilalang negosyante sa amin. Bali noong mga panahon na yon, alat na alat sila sa lugar. Napakarami nilang negosyo. Papinangayon na wala na yung farm. Yung mga anak nilang merong mga construction supply doon. At sila ang may malaking pamalan pagdating sa mga construction ng malalaking gusali sa lugar namin. Ang sabi, kaya daw nila napanapili ang laki na nilupain nila at mga ari-arian. Naging makapili umano ang mga kadululuan ng may-ari. Mga nakabayang katipunan ng mga Pilipino. Sila yung mga kumakampi sa Hapon noon at nagtuturo sa kuta o komunidad kung saan nagtatago ang mga Pinoy na lumalaban sa mga Hapon. Pati noong mga panahon ng Kastila at Amerikano, balimbing ang tawag ng iba. Pero para sa akin, naging mautak o madiskarte lamang ang kanila. Kaya nagkaroon sila ng ganung klaseng mga ari-arian o yaman. Noong kapanahunan nang mangyari ang karanasan namin na ito, ang kabaw ni tatay ay pangungontrata. Minsan, videographer sa mga birthday, kasal o libing. Nadayos ng mga speaker, PV, pati na yung mga tinatawag nating mga VHS. Ang banding namin ni tatay noon, palalaso. Napakarami kasing gubat sa lugar namin. At kapag naisipan naming mag-ulam ng mga ibon, o di tayo bayawak, maaga pa lamang, pumapasok na kami sa mga kakahuyan. Ang gamit namin noon, teredon ni patay, pellet ang bala. Iba pa yung pellet gun na, isipin nyo, isa lang sila. Kapag sinaswerte kami at may mga nadadaan na ligaw na mga alapapi sa kakahuyan, inuuna namin yon. Minsan nga may mga palay pa sa lalamunan ng mga ito kapag natamaan mo. So ito na.
Dahil sa mahilig kami sa mga kontrata at sideline, maipuro kami ng isa sa mga trabador ng negosyante na yon doon sa farm. Tawagin na lamang natin ang negosyante na ito na si Boss Ed. Ang sabi, kailangan daw ng bantay sa gabi doon sa may farm nila. Dahil sa ilang araw nang merong mga nananasa na hayop. Galing daw ang mga hayop na ito sa kabilang pangpang na ilog na walang tubig. Puro putikan lang nabababaw yung ilog na ito. Tawagin na lamang natin ang trabador na si Mang Ramon. Matagal na kakilala na ito ni tatay. Sabi niya, ing pwede daw 3 tao at medyo malakilaking halaga ang ibabayad sa amin. Lingguhan pang bayad noon. Ayon kasi sa kanila, nagsimula umanong manggulo ang mga hindi pa matukoy na hayop tuwing gabi. Mula nang magsianakan ang ibang mga inahin doon. 2 na sa anak ng mga inahing baboy at 3 manok ang nawawaya. At halatang sinakmal o nasugatan ang mga ito bago pa man kunin sa koral o kulungan nila. Meron kasing mga bayad ng dugo ang mga simento kung saan sila kinuha. Ang isa pang tinitingnan na anggulo doon ay mga armadong pananakihan, mga magnanakaw. Yun na lang, ang nakapagtataka kasi doon. Uso na talaga ang mga armadong mga tao sa lugar namin na paikot-ikot. Pero bakit sa kasiran nagnakaw o nagyupa na? Kahit na makadala ang farm na iyon ng pamilya. Noon lang, nung nagsianakan ang mga inahing baboy. Para mas malaking kita ang mapunta sa amin noon. Apo na ang kinuha ni tatay na isang nakakasama. At ang hinatak niya, ang isa sa mga atyudarabi namin, si Mahir. Totoo niyang talalay. Anak ito ng Arabo Surse pero hindi pa nababalikan ng tatay niya noon. Nagkita naman sila nung kabataan nito. Hinya lang bumalik ang tatay niya doon sa lugar nila. 16 na taong gulang si Maya at nahahatak din ito sa kung ano-anong gawain sa lugar namin. Mga 4:00, andun na kami. Dala ko sa tiger noon. Aso namin. Dark brown ang kulay nito at may guhit na itim-itim. Kaya tiger ang pinangalan namin sa kanya. Naabutan namin si Mang Ramon. Nakatira lamang itong malapit doon sa farm layon. Nagluluto ito ng mga kakainin ng mga alagang baboy bilang hapunan ng mga ito. Yung farm na ito, medyo sa likod na parte ng baryo namin. Aking mismong lugar. Kapag sa malayo ka nakatayo, para itong maliit na asyenda open net. Unang napansin namin noon, parang bago ang mga bakod. Dapat lamang daw ito ni Boss Ted. Dahil nga para maiwasan ng mga pwedeng makapasok doon. Sa patola, para kay Mang Ramon, medyo kakaiba ang kaso na ito. Malapit naman do kasi talaga ang tirahan niya doon kaya ang nakapagtataka. Hindi niya naririnig ang mga bulaw o mga iyak ng baboy at biik. Pero nagigising na lamang umano siya sa mga makapanindig palaibo, mga alulo. Yung akala mo derong lobo sa lugar namin. Natatakot si Mang Ramon na si ipin ito. Gaya'y pakiramdam niya. Mabanis na hayop pa ito. Dagdag pa niya. Malakas ang kutob niya na hindi ordinaryong mga hayop yon. Sa kagarna niyang nalangalaga sa lugar, o may nakakapasok man gaya ng mga aso, o di kaya sabihin nating mga ahas, wala namang magagawa ang mga yon. Tsaka, bakit gabi lang, di ba? Sinubukan niya rin itong sabihin kay Boss Ed. Pero parang wala lang. Parang hindi naniniwala ito.
Ano nga bang nasa isip niya, Tatang Ramon? Tanong ni tatay sa kanya. Kung naniniwala kayo sa aswang, hinawpingin ko dito. Sabot ni Mang Ramon. Si Mahir noon, nakikimig lang sa amin. Pero alam kong kagaya o, nakakaramdam din ito ng konting kilabot. Sabay mo palong malamig na panahon. Pipikal na naniniwala ako. Papi si tatay. Pero si Katoy kasi yung tipo ng tao na hindi natatakot sa mga ganon. Marami meron siyang mga napupuntahang lugar o nakakatrabaho na sabi nila, mga aswang mismo. Na o pala rin, mababahagi ko rin dito. Basta huwag ka rin daw magparamdam ng takot. Dahil ang mga nilalang na ito, magaling magmanipula kapag talagang takot na. Gaya naman sabi ko, daanan ng mga armado yung lugar namin. Dahil na ngayon, noong natapandemya, nagsisibabaan ng mga kuta nila ang mga ito at nanghihini ng mga pagkain sa lugar namin. Kaya nababalot kami ng takot hanggang ngayon. Pero yun nga, may mga hindi mapaliwanag na patayan ng mga armado sa mga liblib na parte ng lugar namin. Nasabi-sabi, aswang ang mga nakakasagupa ng mga ito. Pero syempre, di ba, walang ebidensya at kahit mga otoridad, hindi naniniwala dito. Ang tingin lamang nila, merong kung sinong vigilante o kung anuman ang lumalaban sa mga ito. O di kaya taga sa amin ng mga magsasaka, may mga may-ari ng baril. Minsan nga, napangalanan pa si tatay na isa dito. Pero hindi talaga. Mga 6:00 na nang matapos si Mang Ramon sa pagpapakain ng mga baboy. Iniwan niyo yung kaldero sa may bandang poso. Nagpaalam na ito. Unang gabi namin, paikot-ikot lang kami doon. Medyo maganda at malamig ang lugar. May mga aritap-tap pa. Kaya akala namin, chill lang talaga. Tapos sumasahod ka pa. Mga 8:00 na siguro ng gabi noon, nang bigla na lamang tumayo si Tiger sa pagkakahiga. Kumahol ito at tumakbo sa may bandang tarangkahan. Agad naman namin itong sinundan. Isinukbit na ni tatay ang erga niya noon at kinarganan niya ng pellet. Sa likuran namin si Mahir bumubuntot. Galit na galit yung kahol ni Tiger noon. Noong inilawan na ni tatay ang gate, napansin naming merong nakatayo doon. Isang lalaki. Medyo matipuno ang katawan nito pero may kapandakan. At halatang meron nating katandaan. May hawak ito na baston. Anong sadya nila? Tanong ni tatay sa kanya. Napadaan lang. May nagbabantay na pala dito. Sagot niya. Nagpakilala ito. Sa pagkakaalala ko, si Mauro o Mario ang pangalan. Nadadaanan niya lang umano itong farm tapos ay nagpaalam na ito. Alalay ng tungkod niya. Hindi namin siya tiningnan bilang posibleng nagnanakaw. Siyempre, pipilay-pilay eh. Habang papalayo ito, hindi pa rin matigil si Tiger sa pagkakahol. Medyo kakaiba ang inaasal noon ng aso ko. Hindi naman ito laging galit sa tao. Pero para bang may kinakahulan ito na iba pa. Hanggang sa ito na. Nung medyo nakalayo-layo na itong Mauro o Mario na to, meron kaming napansin. May nakabuntot sa kanya na anino. Kung hindi kami nagkakamali, anino ng aso yon. Siguro, yun ang kinakahulan ni Tiger noon. Pero ang nakapagtataka kasi,
Wala kaming nakitang asong kasama ito. Noong malapit siya banda sa may tarangkahan. Inilawan pa nga ni tatay, di ba? Tahimik na natapos ang unang gabi namin doon. Maaga pa lang andun na si Mang Ramon para simulan na yung pagpapakain at paglilinis. Tinulungan na namin ito bago pa kami umalis. Kinahapunan, bumalik ulit kami doon. Mga kalahating oras na lakaran din iyon, Sir Seth. Naabutan namin si Mang Ramon na naglilinis na ng mga kalderong pinaglutuan. Maaga daw siyang pinapauwi ng asawa niya. Dahil meron na namang napabalita na 2 armadong kalalakihan sa tawiran lang ng ilog na puro putik. Mga patay ulit. Mga malalamig na bangkay na makita. Napabalita ito sa radyo. Mag-ingat daw kami, sabi ni Mang Ramon. Pinag-iwanan niya kami noon ng kamangyan at insenso. Gabi-gabi din daw sila ng pamilya nila na nagpapausok noon para hindi mapasukan. Sinamahan niya pa ito ng asin na nakalagay sa lata ng gatas noon. Nagpasalamat naman kami. Mga bandang 8:00 ulit. Kumahol na naman si Tiger. Doon ulit ito tumakbo sa tarangkahan. Tumayo. Pagkalapit namin doon, nandun ulit ang lalaki. Kumaway lamang sa amin tapos patungkod nang umalis. Hindi kami agad umalis sa kinatatayuan namin. Tiningnan namin ito. Lahat kami may hinihintay. Tama nga kami, Sir Seth. Nung nakalayo na ito, lumabas na naman ang anino. Anino ng aso. Lalong nagpumigla si Tiger noon. Dito na nagduda si tatay noon. Siguro nagmamanman ito sa isip niya. Tsaka bago ang mukha ng lalaking ito sa lugar namin. Pangalawang beses pa lamang namin siya nakikita. Doon pa sa tarangkahan. Maliit lang ang populasyon namin dati. Hindi kaya yun ang magnanakaw. Tsaka may koneksyon kaya siya sa mga namamatay na armadong lalaki. Nalaman namin ito noong 3 gabi. Hindi na namin sinama si Tiger nito. Meron gustong patunayan si tatay noon. Sa tingin namin, dahil sa mga kahol ni Tiger, natatansya ng lalaki kung may taong nagbabantay. Binoble ni tatay ang dalang pellet noon. At imbes na mag-ikot-ikot kami, doon kami pumwesto sa uhayan ng palay. Akap-akap ni Mahir ang asin noon, habang nagdadasal ng pinatawag niyang duwa. Yun daw ang dasal ng mga Arabo sa masasamang espiritu. Tinuro ng nanay niya sa kanya na natutunan din sa tatay nito. Walang ano-ano. Nagsikulasan na ang mga baboy sa kulungan nila. Nag-iingay. Pati ang mga kabayo. Para bang hindi mapakali. Singhal ng singhal. Mag-aalas 9 na noon. At base sa galaw ng lalaki na tuwing 8:00 nagpapakita sa tarangkahan, sigurado kami na nakadaan na ito. At dahil sa walang kahol si Tiger, akala siguro nito walang nagbabantay. Sinukbit ni tatay ang airgun niya. Dahan-dahan kaming lumapit sa mga kulungan ng baboy habang nagsisiksik sa isang pader. Malayo sa ilawan ng manok para hindi kami makita. Una naming binaybay, yung papunta sa switch ng ilaw. Ilaw sa hilera ng kulungan ng baboy. Nagkakagulo noon ang mga inahin. Basta, alam niyo na siguro ang tunog ng napakaraming nagkakagulong mga baboy. Pagdating namin sa bandang switch, sinenyasan ako ni tatay na pindutin ko ito kapag itinaas niya yung kamay niya.
Dahan-dahan siyang lumapit sa pasukan. Nasa gitna yun, Sir Seth. Daanan ng bandang gitna na yon. Tapos kaliwat kanan na ang hilera ng mga kulungan ng baboy na ito. Sumenya si tatay. Agad kong binuksan ang switch. Agad na tinutok ni tatay ang airgun niya sa bawat kulungan. Ang iingay na mga tunog ng mga baboy. Iyon na ata ang nakakairitang ingay nila. Maliban na lamang kapag kinakatay na. Walang ano-ano. Napatigil si tatay sa gitnang parte ng kulungan. Meron itong sinisipat. Pinitigan niyang maigi. Hanggang sa ito na. Bigyang may kumalabob sa bubungan ng kulungan. Napataas ng tingin si Papay. Doon niya itinutok ang baril. Pagkatapos nun, ang sumunod na nangyari. Ikinatulala naming tatlo. Sa kulungan kung saan nakatutok si tatay kanina, merong bigla na lamang tumalon at sumampa sa pader ng kulungan. Nakakita na kayo ng kulungan ng baboy. Mababa lang ang pader ng mga kulungan nila. Mga bandang bewang lang. Doon ito sumampa. Hindi namin alam kung baboy, aso o ogoy yun. Sobrang laki nito. Mahaba ang paa sa likod. Mabalahibo na parang aso. At ito pa. Noong kinasana ni Papay ang baril, noong una, pumorma ito na para bang dadakmain niya si tatay o manlalaban. Pero nagulat kami nung bigla itong tumalon at tumakbo nang paatras. Napakabilis noon. Sumunod pa noon, meron pa ulit kumalabog sa may bandang kubuhan. Sabay lakas ng hangin. Tapos nawala rin ko. Nung naimasmasan kami, napatakbo kami palapit kay Papay. Siya may baril eh. Halatang namumutla na bin si Tatay noon. Si Mahir, paulit-ulit na nagdadasal ng duwa niya. Parang ayaw na naming umalis noon sa ilawan. Kung hindi pa namin naalalang may flashlight pa na kami. Paulit-ulit kaming nagtatanungan kung ano ang nakita namin. Kung meron kaming badang camera noon siguro. Nauna namin pero syempre, pahirapan din. Bi-film lang kasi ang mga camera noon na nakadepende sa bilin yung film na bibigyan mo. Nagpauso agad kami ng kamangyan noon nating senso. Al sabi ni Tapay. Kaya pala siya huminto doon sa parte kung saan tumalaw ng nilala. Kasi nakita niya ito sa loob ng kulungan. Pero hindi niya maisip ko baboy ba o imahin. Takulay daw kasi ng ibang mga barako na may bapi. Kaya nga nagdadalawang isip siya noon kung papuputukan niya ba. Yun kasi ang isang pagkakamali namin. Hindi namin tinandaan ang mga itsura ng baboy. Sino ba namang madaakse ng oras, diba? Ang plano talaga namin noon, yun na ang huling pasok namin. Kahit si Mahir, hindi man nakakapagsalita. Kabado yung bata. Pero hindi namin akalain na sa mismong gabi din na yon, pabalik pa ang nila ito. Hindi na kami nakatulog noon. Nakasampa kami lahat sa uway. Akap-akap pa rin ni Mayra ang lata na may asin. Hanggang sa walang ano-ano. Berong kumalampag sa mismi bubuan ng siyuan kung saan kami nakapwesto. Dahil sa yero ang bubo, maririnig namin ang labilis na mga paa. Yun people, aalain mo na uuulan ng walapas. Dahil hindi naman. Ang sabi ni tatay noon, wag daw aalis. Ang sistik pa noon,
Walang pintuan sa pwesto namin kaya hipa namin ang labasan. Lumabas si tatay noon. Noong hindi tumigil ang kanabog, nag-warning shot ito. Nagpaputok man isa. Kumasapaw rip ito ng isang pellet. Hindi nga maaninaw ang nasa bubuhan. Tapos ayon, nawala ang mga alasan sa taas. Hanggang sa med-inay na naman auban ba sa babuyan. Di po na kami sinenyesa ni tatay na bitbiting ang amangyan na nasa bao. Agad kaming tumakbo papunta doon. Ayoko sana pero wala kaming choice kundi sumunod kay tatay. Mas kumpiyansa kami dahil may balang baril ito. Kalagip na ay mantakbo namin. Napahinto kami. Ito kasi yung pipong parang nanalaginip ka lang ng masama. Ganun na bilang yung pakiramdam. At sana palaga, masamang panaginip lang yon. Dahil lang pumambad sa mismo harap namin. Sa tapat ng kuluan ng mga baboy. Malaking aso. Gaya ng nakita namin kanina. Pero hindi lang ito isa. Banawa sila. Noong una, akala mo walang mga uyo ang mga ito. Pero noong ininawan na namin ng flashlight, dumungaw ang mapupuyang mga mata. At dito namin nalaman na nasa likuran ang mga ulo nito. O naglalakay papas. Basta sobrang weirdo noon. Isa pa, walang mga buntot ang mga ito. Basta it's either na nasa likuran ang mga ulo nila o talagang paatas sila ang tumakbo. Alam namin noon na hindi na baboy ang konspiralidad. Bito na nagpapyaw ng isa pang putok ng ergan si tatay. Ramdam ko noon na medyong may konting kaba si tatay. Kumapos ang tama. At parang wala lang sa mga nilala. Oo nga naman. Kung aswang na ang mga ito, o kung ano man, ang tebet kasi may answer sa dawa sa tingka. Hindi katulad ng sa ibang bala na mayroong tanso. Sa pagkakaanam ko Kaya ako aswang man yun. Pero hindi sila matatakot sa bala. Ang ipinagpapasalamat na lamang namin noon ay ang mausok na kamangyan. Dahil na rin sa bao ng iyog na may balat pa. Hindi ko binitawan yon. At kahit pawis na ako sa init noon, hinihipan ko pa rin. Nagsabri na rin ng asin si Mahir. Habang tuloy-tuloy pa rin ang pagbigkas niya lang pinatawag ng duwa. Hanggang sa walang ano-ano. Sa barimen na paningon ang mga nilalaw. Para bang may tinitingnan sa hindi kalayuan. Tapos ayon, bidyang pumihip ng mabibis sa mga ito. Tumakbo. Sobrang weirdo talaga ng mga dalawan nila. Yung tipong patagilid na paataras ang takbo. Alam kong hindi ka panipaniwala kung wala kayo sa mismong eksena. Pero wala Yun ang lakipan namin. Nag-isang paputok pa ulit si tatay noon. Pero pampandal ka ba na nam siguro? Buo man damag kami disin noon. Ginawa namin ang ibang kaoy na sinibak ni Mang Ramon at uhayin ng mga palay. Gumawa kami ng bonfire. Patalikod kami sa apoy noon at nakaharap sa paligid. Paranoid na akong paranoid. Baka mamaya diba, andun pala ang mga ito. Wala pang araw pero paliwanag na nang bumating si Mang Ramon. May bala ito alam sa. Tinausap siya ni tatay. Sinabi ni tatay ang nangyari. Isa pa sa nakapagtataka. Sa lapit ng pirahan ng matanda. Wala daw siyang maririnig na putok mula sa baril ni tatay. Nakalimutan ko ang tawag na sinabi ni Mang Ramon sa amin noon. Sa mga nakakaalam,
pwede kayong mag-comment. Pero posible umano, aswang nga ang dahilan ng pagkaawala ng mga biit at mga nangamatay na individual. Pero ang nakita namin, hindi ang mismo aswang, kundi mga alaga nito. Pamilyar ako sa agalon hayopan, buhaya na alada ng aswang na nakapira sa idog, na siyang inuutusan niya na manghuli kapag ang aswang ay mahina na o walang kakayahan. Pamilyar din ako sa sigbin na alaga din umano ng mga aswang. Pero ito, nakalimutan ko na ang term ni Mang Ramon. Basta, may nag-aalaga din sa malaking hayop na ito. Posible daw na may nabuutos dito lalo na at nakikita nilang napakaraming hayop sa farm na iyon. Hindi na kami pumasok noong sumunod na gabi. Kumalak ang balita na nangyari sa amin at wala ding gustong sumalo ng trabaho. Mahirap idugtong ang mga sumunod na nangyari pero pagkatapos noon, nawalan na naman ng isa pang biik at isang manok ang farm nila dahil sa walang nagbabantay sa gabi. At akala mo, may ka na bumabalo habang ninanakaw yun. Dahil kahit nakikiramdam si Mang Ramon sa tirahan niya, wala talaga siyang narinig na iyaan ng mga baboy. Iba sa mga naririnig namin noong nasa loob mismo kami ng farm na ito. Hapito pa, napigil lamang ang pagkawala ng hayop doon. Simula nang mag-ikot-ikot ang tanod at mga pulis o militar. Meron silang pinaghahanap na isang lalaki. Nahulaan niya ba kung sino? Si Mario O'Mauro. May nakakita kasi umano sa kanya na paikot-ikot doon sa may ilog na tuyo bago mangyari ang ilang patayan sa mga armadong kalalakihan. Siyempre, hindi nasabi ang pangalan ng Mario O'Mauro. Ang pagkakapaliwanag lang, pandak na matipuno at merong tungkot. Posibleng iba pero malakas ang kutob namin na iisa lang ang tinutukoy ng nakakita. At sa lalaking nakita namin, merong bumubuntot na alaga na laging nagtatago sa dirimatanino. Sa ngayon, wala nang formula nung namatay ang Ed at lasalo ng anak niya Amanda. Parang nag-focus na mga ito doon na sa mga construction and engineering, paki na sa architecture. Ang sabi na lugi din daw ito dahil walang alam ang anak niya sa pag-aalaga. Bago pa kasi namatay yung Ed, nauna na bin pumanaw si Mang Ramon at wala na bin ang paanak nito doon. Mabuti na lamang at walang nangyari sa amin noong maengkwentro namin ang hindi mapaliwanag na mga nilala. Kaya yung totoo mong ay mga malalaking aso na yon ay alaga ng aswang. Hindi ko alam noon na itong si Jun pala ay napakagaling kumilatis ng taong may kapwa karunungan. Parang sila lang din ang tatay ko. Pero tila ba mas akma kay Jun? Kumbaga mas accurate. Mas tugma ito. Lalo na sa pag-ilatis kung ang isang tao ba ay aswang o hindi. Aminado akong may malakas at malalim na karunungan na ako noon pero kinikilabutan pa rin ako kapag ang usapin ay patungkol na sa mga nilalang. Sa natatandaan ko noon, magkasama kami ni Jun patungong sentro ng Roas. Lapag-utusan kami ng tatay na bumili ng materyales para sa paggawa ng bahay. Dudugtungan kasing likod ng tirahan namin. Naroroon na at bahagi na ng pamilya namin itong si Jun. Pero kailangan pa rin magkaroon ito ng pribadong lugar. Kumbaga, silid tulugan. Siyempre hindi ako pumayag noon kung siya lang ang gagawan. Sabi ko sa tatay ko, gawan niya rin ako. Hindi pa nababanggit dito, Sir Seth, kung anong pinagkakaabalaan ng mga magulang ko noon. Ang ibig kong sabihin, ang ikinabubuhay namin. Si nanay merong baboyan. Bali hindi amin ang mga baboy doon.
Siya lamang ang nag-aalaga dito. Ibang financer. Kahit papano ay makita namang sapat, lalo na kapag maramihan. Habang ang tatay ko naman noon ay karpentero, bukod sa pagiging albularyo. Ako lamang mag-isa, kung kaya't kayang-kaya na mairaos ang buhay. Dumagdag man sa amin si June pero malaki na ito at tumutulong yun sa ikinabubuhay namin. Kasalukuyan naming binabagtas noon ang kabaan ng Rojas. Naghahanap ng murang mga kasampakapan, pako, semento, ilang mga kahoy at amakan. Hanggang sa napadaan kami noon sa tulay. Tanyag ang tulay na ito. Bigla na lamang huminto si June. Tapos ay lumingon sa isang banda. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang kanyang kinikilos. Nakasimangot pa ang mukha nito, na akala mo ay may kagalit nun. Hanggang sa inangat niya ang kamay niya noon. Tapos ay nakaduro ang daliri niya sa isang eskinita. Sa dulo, Amil, merong nananahang hindi tao. Anong hindi tao ba? Aswang, Amil. Aswang. Isang pamilya yata to. Pakiramdaman mo kasi yung gabay mo. Di ba nga nagpapakita naman yan ng pangitain? Hindi ako humingi ng tulong sa gabay ko. Malay mo, magpakita pa sa akin. Talaga ba? Aswang? Ano sa tingin mo? Masama ba? Ang sabi naman ni Amil, tingin niya ay hindi naman umano. Pero nagtanong siya sa akin kung may mga umuugong bang balita na may gumagalang aswang sa lugar. Dati pa naman may gumagala eh. Kung hindi man itatanong, ang pangalawang aswang dito, nabuo sa lugar na to. Alam ko, ang ibig kong sabihin, dito sa lugar na ito may panggagambala ba sa kasalukuyan? Hindi ko alam eh. Hindi naman ako tsismoso. Bakit hindi natin tanungin mismo yung aswang na nakatira dyan kung nanggagambala ba sila? Ewan ko sa'yo. Tara na nga. Bumalik na lang tayo dito sa susunod. Mataas na yung araw eh. Halos gabi na rin kami nang makarating nun. Nagtitipid kasi kami. Para na rin may matabi kaming pera ni John. Hindi kami sumasakay ng tricycle, habal, at hindi din kumakain. Hindi na iba sa akin ang mga bisyo-bisyo sa kabataan nun. Tulad na lamang ng pag-iinom at kung ano-ano pang hilig maliban na lamang sa droga. Yung nag-impluwensya sa akin ito, ito ding si June. Lalo na kapag wala akong klase. Nag-aaya ng bilog yon. Nung una ay hindi ako umiinom pero noong matikman ko na ito, nagtuloy-tuloy na yon. Pero walang alam ang mga magulang ko dito. Hindi din naman kasi nagpapakalasing talaga. Naiintindihan ko naman si June kung bakit pinasok nito ang pag-inom. Yun umano minsan ang pampatulog niya gawa ng hindi niya malimot-limutan ang pagkasawi ng kanyang mga magulang. Sa harap niya umano mismo ay nangyari yon, habang nagtatago siya. Miloban sila ng hindi kilalang mga tao. Pinagbabaril ang kanyang nanay at tatay. Lumalabas noon sa imbestigasyon na pagnanakaw pero hindi umano naniniwala si June dahil saksing buhay siya sa kung ano ang talagang nangyari. Parang napadaan lamang ang ilang tao at matapos mamatay ang mga magulang, sumibat din kagad ang mga ito. Kung hindi siya nagkakamali ay ipinapatay ang mga magulang niya noon. Gawa ng may mga atraso. Kapwa mambabarang at mangkukulam kasi ang mga ito. Pero naniniwala ako mabubuting tao ang mga magulang niya. Kahit pa ibang panig ang karunungan. Siguro, ito lang talagang alam nilang paraan para mabuhay. Dahil kung masama pang literal, dapat ito na yung nakikita ko kay June, diba? Nung matapos nang gawin ang silid-tulugan namin sa likod ng bahay, etong si June ay nag-aya sa aking umalis. Kasabay ng mga sandaling ito, may pasyente noon sa bahay. Inaasikaso ko ito nang lumapit si June sa akin. Kako naman, saan kami pupunta?
Mahinang sinabi niya sa akin na pupuntahan daw namin yung lugar kung saan sa tingin niya ay may nananahan na aswang. Teka, tatapusin ko lang to. Umupo ka muna dyan. Nagmamadali ka ba? Umupo naman siya nun. Etong pasyente ko ay isang matandang babae. Hindi ko pa nasusuri noon kung ano ang karamdaman. Pero na magsimula na ako magsalita. Matapos lamang noon ay nanlaki ang mga mata ko. Wala siyang sakit. Ang pinunta niya lang sa lugar ay ang pagsaguni sa tatay ko noon. Ginagambala umano sila ng aswang. Taga-sentro ang matandang ito at ayon pa sa kanya. Gabi-gabi umanong nagrereklamo ang kanyang anak na nagdadalang tao noon. May kung ano-ano manong naririnig ang anak niyang buntis sa labas ng bahay. Kung minsan ay huni ng ibon. Tapos malakas na huni ng kulidlig. Inahing manok, putike, at ang pinaka nakakakilabot umano, hangos ng baboy. Yung aso nga nila ay hindi kumakahol. Bagkos ay umiiyak ito. May nag-aalaga umano ng baboy ron pero alam umano ng matandang ito na malayo yun sa kanila. Pero bakit umano may tunog ng baboy? Pangalanan natin siyang Manang Silya. Ganun po ba? Yung tatay ko kasi, ako na yung tinagkatiwalaan niya na gumawa ng mga partikular sa panggagamot. Saan nga po yung banda, yung bahay ni Manang? Nagimbal ako nun nang sabihin ng matanda na malapit umano sa ilog. Hindi ko na ididetalye dito ang eksaktong lugar. Pero ang binanggit ni Manang Silya ay ang lugar mismo kung saan dito naramdaman ni June na merong aswang. Kagad kaming nagkatitigan ni June nun. Nakita ko yung aligaga nitong mukha. Tumatango yun na wari ba'y gusto niyang puntahan namin ang lugar na para bang nagkataon na ito ang plano din ni June. Mamayang hapon, Manang, kitain mo kami sa tulay. Hapon kami dadako doon. May kailangan lang po kaming ihanda. Tumango ang matanda nun. Matapos umalis nito, kinausap ko si tatay nun. Kako sa kanya ay may ginagambala ng aswang sa sentro. Kung ano ang gagawin ko. Pupuntahan mo ba, anak? Teka, dapat ipinagpabukas mo na lang eh. May alam ako sa mga aswang pero hindi ganun kalalim ah. Mabuti sana kung makakausap mo si Manang Kika. Bueno, pag-aralan niyo muna yung lugar. Kasama mo naman si June. Susunod na lang ako kapag sa tingin ko tagilid kayo ha. Tama ito. Dapat sana ipinagpabukas ko na lamang. Pero biglang sumabat si Junoon at ang sabi niya ay makakatulong siya na malaki pero hindi partikular sa pagsugpusan nila lang. Kung hindi ang pagtuntun kung saan ito dumadaan at nananahan. Walang ano-anong nagkasundo kami nun. Siyempre, kahit sinabi ng tatay na pag-aralan muna ang lugar, nanigurado ako. Meron kaming binsol. Ilang mga biyasang albularyo ay hindi nawawala sa kanila ang binsol o buntot tagi. Hindi lamang ito pangontra sa aswang kung hindi pwede ding gamitin to sa panggagamot. Pagsapit ng hapon noon ay umalis na kami. Lakad lang kami ng lakad hanggang sa magtakip silim na. Naroroon na sa tulay si Manang Cecilia. Kanina pa daw siya nag-aantay. Mula pa nang lumipas ang tanghali, baka kasi mapaaga kami ng punta nun. Sa mga sandaling yon, nakatuon ang atensyon ko kay June. Napakaseryoso na mukha nito habang nakatanaw sa may looban. Kung saan dito umano namamahay ang hindi umano aswang ayon sa kanya. Hanggang sa tumitig itong si June sa akin tapos sinabing, pwede daw kaming maghiwalay ron. Pupuntahan niya ang tirahan ng nilalang at ako naman ay doon sa ginagambalang buntis. Teka, parang may mali sa desisyon mo. Namamaratang ka kaagad. Pwede bang pag-aralan muna natin? Pinuna ko talaga si June gawa ng
Parang buo na ang pagpapasya niya. Ipagpalagay na lamang nating aswang nga ang mga sinasabi niya pero wala siyang karampatang ebidensya eh. Albularyo ako at sa lahat ng lehitimong albularyo. Hindi tumatanaw sa isang direksyon lang. Pumapagitna yun. Dahil ang albularyong humuhukom kagad ay hindi talaga albularyo, kundi isang mangkukulam. Bagay na yun ang nakikita ko at pagkikilatis kay June. Kumalama ito. Tumango pero halatang dismayado. Sumunod kami noon kay Manang Cecilia. Sa kabilang parte ito ng tulay kung saan mas marami ang bahay. Nasa tabi ng isang punong o fish pond ang tirahan nila Manang Celia noon. Ang kasama nito ay ang anak na lalaki at ang anak na babaeng buntis. Ayon sa matanda, napabuntisan daw ang anak niya at hiniwalay nito kaya siya na ang pumasa ng problema noon. Labas naman kami sa sitwasyon ng pamilya syempre. Ang pakilamang namin ni June ay ang panggagambala ng nilalang. Wala akong karanasan sa aswang. Mabuti at kasama ko si June. Bagay na totoo ang mga sinasabi nito na matutuntun niya ang dinadaanan ng nilalang. Sa likod ito, sa tubig mismo dumadaan. Kako naman, malalim yung punong na yun eh. Papalong doon dadaan ang nilalang na yon? Ganun na lamang ang pagkamangha ako nang sabihin niyang may kayang gawin ng isang aswang na hindi pangkaraniwan. Bigla ko kasing naalala noon si Mamang Kika. Ibang paglakad nito na parang hindi nakasahid sa lupa yung mga paa. Ganun ang pagkakaintindi ko kay June noon. Noong kausapin namin yung babaeng anak ni Manang Cecilia. Ayon dito, tuwing 9:00 hanggang hating gabi umano ang pagpaparamdam ng nilalang. Pinatotohanan naman ito ni Manang Cecilia. Kasi nga sa mga oras na yan ay hindi patulog ang matanda. May nahagip pa nga umano ang kanyang paningin na isang tao pero kaagad din itong naglaho. Para lang aninong nakatayo. Tapos isang pagpiyok ng mata. Wala na yon. Aminado si Manang Cecilia na aswang yon. Wala akong karanasan sa aswang pero alam ko ang mga pangontra. Nangunguna na dito ang asin na tabo. Tapos ilang mga dahong matatapang. Bukod pa dyan ay pwede din magpausok ng goma. Lilinawin ko lamang Sir Seth na totoo ang mga pangontra na sinabi ko. Pero alam niyo ba na may mga pinupukol lamang na aswang para dito. Yung iba, hindi tinatablan ng ganitong pangontra. Lalo na yung aswang na namuhay kasama ng mga tao. Nakikisalamuha ang mga ito na hindi natin alam na kampon pala ng dilim. Ito yung uri na sanay sa mga pangontra. Katunayan, kumakain pa nga ito ng pagkain na katulad lamang din ng kinakain ng tao na may rekado. Pangalanan nating Faith ang anak na babae ni Manang Cecilia, habang ang kapatid naman ni Tay Mark. Ayon dito kay Mark, maging siya ay nakita niya ng aswang. Hindi lang sa anino kung hindi nakita niya talaga ito habang nakadapa sa likod ng bahay nila. Minsan pa, noong papauwi siya noon, nasa ibabaw ito ng puno ng bakaw, nasa gilid lamang ng fish pond. Pinalagyan ko ng mga dahon ng kalamansi ang paligid ng bahay. May aroma naman doon. Pinalagyan ko na rin ang bawat pintana. Yung aroma, tanim po ito na may mga matitibay at matutulis na tinik. Hindi ako umasa sa asin noon kasi nga malapit lang yon sa punong at alam kong maalat ito. Kaugnay kasi sa ilog ay patungong dagat. Matapos noon nagpausok kami ni June. Sinunog namin doon ang mga sirang gulong kasama ng mga basura. Sobrang nakakasulasok ang amoy na yon dahil sa tapang ito. Sa naaalala ko, matapos ng hapunan noon, nagtago na kami sa likod ng tahanan. Buong magdamag kami ron pero walang aswang ang nagpakita. Ang sabi ni June, mali umano ang ginawa namin.
Dapat ay hindi kami naglagay ng pangontra. Kung plano pala naming abangan ang aswang. May punto itong si Jun. Nagsayang lamang kami ng oras. Pero magpaganon pa man, hindi ako umalis sa lugar. Binantayan ko pa rin ito. Abang nangyayari yon ay hinihilot ko din ang tiyan ng anak ni Manang Cecilia. Hinilot ko ito gawa ng natutunan ko na din talaga ang panghihilot noon maliban sa panggagamot. Dahil lang din sa aking ama. Humihilot din siya ng buntis. Marunong din ito magpaanak pero hindi ito ginagawa ni tatay. Hanggang hilot lamang siya kung saan isinasaayos ang posisyon ng bata sa tiyan. Kinaumagahan, nagpaalam si Jun na umalis. Alam ko na kung saan siya pupunta. Hinayaan ko lang. Doon ito patungo sa tirahan ng nasabing aswang. Naglibot-libot ako sa bahay. May aso doon na kamuntikan pa akong makagat. Nasa likod ito ng kusina at kakapanganak pa lang. Ito siguro yung asong nabanggit na umiiyak kapag may aswang noon. Napagtanto ko noon na maging aso ay takot pala sa ganong nilalang. Dahil kung agresibo pa ito, ay maitataboy talaga ng alaga ang aswang na yon. Pagsapit ng tanghali, nagulat ako nang bigla na lamang dumating si tatay. Nagtaka pa ako kung paano niya natunton ang lugar. Nakatitig lamang sa akin yon. Parang nakikiramdam. Naglalakad-lakad hanggang sa nagtanong kung bakit naglagay umano ng mga dahon ng kalamansi. Ano bang sinabi ko, Amil? Pag-aralan niyo lang, di ba? Nasaan yung kambal mo? Anong kambal, tay? Hindi ko kamukha yung Jun, no? Pangit na ni. Meron po ata sa bahay ng aswang na sinasabi niya. Tumango lang si tatay. Naniniwala umano siya kay Jun dahil alam niyang biyasa ito sa pagkilatis ng bakas ng aswang. Sa tono pa lamang umano ng mga sinabi nito nung nag-uusap kami. May ibig sabihin na ito at siguradong sigurado na siya. Kinausap ni Tatay Gabol ang pamilya. Para lang ding pag-uusap na nangyari kagabi pero iba ang konklusyon ng aking ama. Ang aswang umano ay nakapasok na ng bahay nang hindi namamalaya noon. Dagdag pa niya, malaki na ang tiyan at malamang ilang araw na lamang ay mangangahas na ang nilalang na ito na kunin ng sanggol. Hanggang sa dumating na si Junol. Kumpirmado. Aswang umano ang buong pamilya nang nakatira sa pinaghihinalaan niyang lugar. Para pangang nakatiktik umano sa kanya dahil kapansin-pansin umano ang mga kinikilos nang makita siya ng padre de pamilya. Sumimangot umano yon kahit wala naman siyang pinapakitang motibo. Duda din ako na baka ito yung gumagambala eh. Kasi nga yung mga bakas dito, kaparehas ng naroroon sa lugar na yon. Wika pa ni Jun. Lahat naman ng aswang Jun na may magkakaparehang lahi, iisa lang yung bakas ah. Pero may isang salarin na tayo. Ebidensya na lamang yung kulang. Bantayin niyo dito hanggang mamayang gabi ah. Babalik ako. Tsaka pakitanggal ng mga nilagay niyo. Paano niyo mamatyagan kung hinaharangan niyo naman ng pangontra? Matapos makapagsalita ni tatay ay umalis na ito. Si John naman ay umiiling habang nakatitig sa akin. Para bang dismayado ito. Sabi pa, tama siya at bakit ko daw nilagyan ng pangontra. Sabi ko naman, tumulong pa nga siya sa pagpapausok kagabi tapos parang ako yung lalabas na may kasalanan. Tinulungan kita dahil nagpatulong ka. Pero hindi ko pa kanato. Ay, bueno, tapos na. Ikalawang pagpupuyat na natin mamaya ah. Taas pa naman ang araw. Tagal pa gumabi. Hindi na lamang ako nagsalita noon. Nagantay kami doon hanggang sa pagsapit ng gabi. Yung pamilyang naroroon na hindi umaalis sa bahay. Para bang nagpanik ang mga ito. May ilang malapit na kapitbahay doon pero
Sinabihan ko ang pamilya na huwag ipapaalam sa kanila ang nangyayari sa lugar. Gawa ng mabubulabog lamang at baka hindi pa maresolba ang problema. Doon nga, muli kaming nagmatya. Pero sa mga puntong yon ay ilang distansya na kaming dalawa ni Jun sa bahay. Nakatambay lamang noon sa gilid ng ilog. Tapos may patagay-tagay pa ng bilog. Sabi ko ay Jun, babalik si tatay at kapag nakita niyo yung ginagawa namin, tiyak mababatukan ako nito. Alam ng tatay mo na umiinom ako. Hanggang dun lang. Aaminin mo ba kapag nakita niya tayo? Huwag ka nalang magsalita kapag kakausapin ka. Baka maamoy ka pa eh. Ilang sandali nun. Tumayo si Jun. Tinanaw nito ang bahay. Madilim yon. Pinapatay talaga namin na maaga mga ilaw para na rin isipin ng mga aswang na namamahinga ng mga tao nun. Bakit yun? May nararamdaman ka ba? Tumayo na rin ako nun. Hindi mo ba ramdam? Mas malakas pa yung karga mo kaysa sa akin Sa bagay, wala ka pang karanasan. Nandyan lang siya sa paligid. Nag-iisa. Nakita ko lahat ng tao na nakatira doon sa bahay na hinihinalaan kong aswang. Kapag namukaan ko ito dito, wala nang ibang salarin. Dagdag pa ni Jun, antay na lamang daw naming kumilos na ito at malingat. Saka pa lamang daw kami lalapit nun. Ang aswang umano na nasa gilid ng ilog ay nakadapa. Namangha ako kahit papano. Sobrang dilim. Pero parang nakikita niyang nilalang na yon. May nararamdaman akong bigat sa lugar. Ito na siguro ang tinutukoy ni John na pakiramdam kapag may aswang nun. Bukod pa dyan, ay sumasangsang din ang amoy nun. Saglit kaming nakatanaw sa malayo. Hanggang sa umabante na ng lakad itong si Jun habang nagkukumpas ng kamay sa akin. Ibig sabihin ay sumunod daw ako. Kumabig siya ng lakad sa kabilang bahay. Sumuong sa silong doon at nagmukha kaming magnanakaw. Kako pa sa sarili ko. Kapag may nakakita sa amin ay tiyak magkakagulo talaga. Basta, sunod lamang ako ng sunod sa kanya noon hanggang sa makarating kami sa kabilang banda. Ganito kasing itsura ng lugar. Malapad na espasyo yon na may pangilan nila mga puno. May mga niyog din pero maliliit pa ang mga yon. Magkakasunod ang mga bahay. May pahapa. May bungalow at may payak na tahanan na nakaangat ang sahig sa lupa. Nasa dulo kami banda at doon sa dulong yon, may bahay. At ito yung may silong na sinuong namin sa ilalim. Noong makarating na kami sa kabilang banda, ay tumambay muna kami doon. Bale sa kanluran kami ng bahay ng pamilya, habang yung aswang naman ay nasa silangan. Marahan kami noong naglalakad na para talagang mga kawatan. Iniiwasan kasi namin noon ang liwanag. Dumaan kami sa kilid ng bakod ng kalapit bahay. Tapos doon na kami nagpahinga sa mismong labas ng kusina nila Manang Cecilia. May grills na gawa sa pinag-ekis na kawayan ng kusina at nakikita namin ang kabilang parte. May naaaninag ako noon. Parang tao na nakatayo sa maliit na puno ng nihok. Kinalabit ko si Jun noon at ipinaalam ko ito sa kanya. Nakikita ko din yon. Teka Jun, saan tayo dadaan? Kapag dito sa gilid, tiyak. Papansin tayo. May asong kakapanganak lang Baka makagat pa tayo dun. Antayin muna natin. Basta alam na natin na nandyan siya. Ewan ko ba kung bakit kapag may aswang tahimik yung mga aso. Dito na lang tayo sa kabila. Bakit kasi hindi tinali yung nanganak Hanggang sa naririnig na namin noon sa loob ang mahinang pag-uusap ng pamilya. Bukod pa dyan, ang pagdaing ni Faith na waribay nanganganak nun.
Umuungol kasi to, Sir Seth. Nagkatitigan kami ni June. Sabay pang tumango. Mabilis kong inihanda noon ang binsol. Habang si June naman ay binunot na ang balisong nito. Paghudyat ko noon ay dali-dali kaming tumakbo patungo sa kabila. Naabutan namin ang nilalang sa ibabaw ng lagayan ng taning ni Manang Cecilia. Yung mga pinagpatong-patong na hollow blocks ay naroroon ito. Nakadikit ang mukha sa dingding habang nakatuwad noon. Walang ano-anong pinaghahampas ko yun ng binsol. 3 beses kong tinamaan ito. Tingin ko'y napuruhan din yun ni June. Gumulong-gulong lamang yung nilalang na yon at dinig ko dito ang pag-angil na waribay na ipit na baboy. Hanggang sa walang ano-anay kumaripas yun ng takbo. Doon ito sa ilog dumaan. Kitang-kita ko sa mga mata ko noon na para bang nakalutang lamang yon. Hindi sumasayad sa tubig ang mga paa. Pero habang tumatakbo yon sa ibabaw ng tubig, nakabuhagag ang buhok nito. Parang alambreng sumasayaw-sayaw yon. Muli kong naalala si Manang Kika. Ganon na ganon ang nakikita ko sa kanya. Namukaan ko. Kumpirmado. Yun na. Madilim man pero alam ko yung wangis niya. Kung hindi ako nagkakamali, yun yung dalagang nakita ko na miyembro ng pamilyang aswang. Puntahan natin. Wag ngayon. Bukas na lang. Basta nakilala mo, June. Ayos na yun. Bukas na lang natin pupuntahan. Ano kaya sa tingin mo yung mangyari kapag ngayon? Kung sabagay, tama ka. O sige, bukas na lang. Matapos namin makapag-usap ay ipinaalam namin sa pamilya doon na nakaharap namin ang nilalang. Posibleng hindi na bumalik yon. Nagpasalamat naman si Manang Cecilia at sa puntong yon, hindi na kami nagbantay magdamag. Umuwi kami. Pagod na pagod ako noon. Pagkarating pa nga ay lupaypay ang katawan ko nang inihiga na ito sa katre doon sa silid tulugan ko. Gising si tatay. Nagtanong ito kung bakit kami umuwi. Sabi ko naman, nakaharap namin ang nilalang na napalo ko ito ng binsol at napuruhan pa ni June. Balikan na lang namin bukas. Nakilala ko naman. Sabat ni June noon. Mabuti, kinumpronta nyo. Abay, may tapang pala kayo eh. O tama, sige, bukas na lang. Hindi naman napabalik yun eh. Kinabukasan ay agad-agad kaming bumalik pero medyo angat na ang araw sa mga puntong ito. Sumama si tatay. Sabi niya sa akin ay siya ang kakausap. Wala naman kaming naging reaksyon ni June hanggang sa noong nakarating kami sa bahay at pansin naming parang walang tao. Nakasara ang pintuan at bintana. Doon ko palang napagtanto na may kasukalan pala ang kinaroroonan ng tirahan nun. Nasa loob kasi ito ng bakawan nakatirit at malayo sa kapitbahay. Nailalarawan ko tuloy noon kung anong ginawa ni June habang nagmamatiyak. Napakahirap ng sitwasyon. Mapagdududahan talaga kasi wala namang ibang daan ng palis doon. Kaya palang putik ng mga paa ni June. Siguro ay sa bakawan siya dumaan kahapon. Ang sabi ni tatay, may tao daw sa loob. Buong pamilya daw ito. Ganon din ang sabi ni June. Habang ako na may namamangha na lamang sa kanila. Ramdam ko ang aswang sa lugar pero hindi ko alam kung ilan. Nakadepende siguro ito sa bigat ng presensya. Kasi yung nararamdaman ko doon ay mas mabigat pa ito kagabi. Tapos napakabantot ng lugar. Nagsimula nang bumati ang tatay. Paulit-ulit na pagbati ito pero walang nagbubukas ng pintuan. Gayon din sa bintana. Isang palapag lang yon pero ang taas ng inaangat nito sa lupa. Umakit na ng beranda si tatay na kung saan naman ang berandang ito ay tanaw na sa malayo ang tirahan nila Manang Cecilia sa kabilang parte ng ilog na yon. Huwag na tayo magbingid-bingihan lang. Alam kong nasa loob kayo. Wala kaming sadyang masama.
Pakikipag-usap lang. Uwi ka ng tatay. At umupo ito sa beranda. Ako naman noon ay sumunod na sa kanya. Habang si Jun naman ay nagtungo sa likod nun. Nakaatang ang kamay nito sa tagiliran na wari ba'y bubunot ng patalim. Kasabay noon ay bumubuka-buka ang kanyang bibig. Ramdam ko noon ang paripadhangin niya. Hanggang sa may nagsalita noon sa loob. Tunog lalaki ito at sa tingin ko ay parang galing sa malaking tao. Ang sabi ay umalis na daw kami. Pamamahay umano nila ito at wala kaming karapatan. Wala kaming karapatan, tama ka dyan. Pero karapatan na makipag-usap. Lalong-lalo ng pag-uusapan ay karapatan ng mga nininirahan dito. Tinatalo nyo eh. Wala namang problema kung aswang pa kayo. Doon kayo sa malayo mamiktima. Pero hayop lang. Mga animal kayo. Hindi na kayo na konsensya. Tatapat mismo ng lugar na ito yung inaaswang nyo. Saad ng Tatay Gabol. Hanggang sa nagbukas ang pinto noon at doon, nanlaki ang mga mata ko dahil may nakahiga sa papag. Babaeng nakabalot ng kumot hanggang leeg at halatang wala ng buhay yon. May isang babae doon at tingin ko ilaw ng tahanan. Tapos may dalawang mga bata. Ang mga edad dito ay pang-elementarya. Yung lalaking naririnig ko ay totoo at malaking mama pala ito. At yun ang padre de pamilya. Lumapit ito sa amin at nilinaw niyang may kasalanan nga sila. Bagong yanggaw umano ang kanyang anak na babae. Kaya hindi pa nagagawang madiktahan ng sarili kapag sinusumbong. Ang nakikita namin ay ito na daw yon. Ang babaeng nakahiga at nakabalot ng kumot. Naiintindihan kita, kaibigan. Katulad mo, kami din ay namumuhay ng normal. Pero nakagawian na namin ito eh. Sadyang may pagkakataon lang na hindi mapigilan ang sarili kagaya nito. Ang pagiging ganap ng anak ko. Pero tanggap ko ang pagkamatay niya. Wala akong sinisisi dahil yun naman talagang kapalaran namin. Pasensya na sa abala. Bueno, magpaganon pa man ay hindi ako nagkulang sa pagpapalaki sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Hindi na mangyari ulit ito. Ang pakiusap ko lang, huwag na sanang makarating sa ibang pagkatao namin. Tumango ang tatay. Sabi nito, nangangako siya na walang makakaalam na iba. Maliban na lang sa amin. Pero kapag may panggambala sa lugar, asahan na daw nila na bibisita kami ron. Kahit ibang aswang pa ang manggagambala. Madadawit sila. Kaya't hanggat maaari umano ayon sa tatay ko, ay makipagtulungan ng mga ito. Itaboy ang kung sinong pumapasok sa lugar para hindi sila ang mapagkakamalan namin. Hindi na nagsalita yung lalaki at tumango na lamang ito. Umalis kami kagad nun. Tinawag ko pa si Jun at sinabing, patay na ang babae kagabi. Patay talaga yan. May sumpatong patalim ko eh. Kapag hindi napatay, pwede kong kulamin. Ano na po yung nangyari, Mang Gabol? Ayun na nga, nakapag-usap kami. Inahako naman nila yung kasalanan. Tama't hindi talaga mapipigilan yung sarili sa oras na maging ganap o nasa proseso ng yanggaw. May malilit pa doon mga bata eh. Eto na yung antabayaan ninyo hanggang sa lumaki. Mabuti siguro dalaw-dalawin niyo yung mga ito, paminsan-minsan. Pagkatapos noon ay bumalik kami sa dating gawe. Panggagamot, aral, gala, hanggang sa magbakasyon na noon. Umalis si Jun. Ang sabi ay pupunta lamang siya sa isang lugar. Mahal na araw at kailangan niya ding maglinis at magpalit ng bagong karga. Katulad ng mga sakanan, naglilinis talaga o nagke-cleansing din ng mga mangkukulam. Pero iba ang sinasamba nito sa mga oras na yon. At kahit hindi sabihin ni Jun kung saan siya pupunta, alam ko na ito. Siyempre saan to ba?
di sasama siya sa grupo niya na parang kulto na kung saan kadalasang nagdadaos ng pagkakarga sa mga sementeryo. Hindi naman pinakikialaman ni tatay ito. Sinasabihan pang palakasin naman nun ang sarili. Para sa aming panig nun, bilang pamilya, kompleto Ricardo Sumano. 2 karunungan ang magkakaroon kami nun. 1 linggong wala si John nun. Pero lilinawin ko lang. Kami ng tatay ko ay hindi nadadaos sa mahal na araw ng pagkakarga. Kagaya na lamang ng debosyon. Wala sa amin yan. Though may malaking tulong ito pero hindi na namin yan kinakailangan pa. Dahil ayon sa tatay ko ay hindi sa pagdadaos ang kapangyarihan kung hindi sa matinding pananampalataya at sapat na umano yon. Bukod pa dyan, pagpapahalagahan ng kapaligirang likha ng Diyos na kung saan dito kami humuhugot ng lakas at dito nabubuhay. Napakalaki o napakapulido ng punto ng tatay ko. Hindi naman kasi sa lahat ng oras, ang pagpapakita ng pananampalataya ang kinakailangan ng pagdadaos ng harap-harapan. Luluhod, magsasakripisyo, pangungumpisal, at kung ano-ano pa maiparating lamang sa Ama ang hinanaing at kahilingan. Ang pagkakarga sa katawan ay hindi isang okasyon na sa mahal na araw lang kinakailangan, na kailangan pang may lugar kung saan ito gagawin. Nang bumalik si June, bigla namang bumisita itong sila Loma. Nagulat ako kasi nga hindi ko inaasahan ang presensya nito. Ang sabi ay si Manong Ben daw ay nakaratay na. Hinihingi daw nito ang pagdalaw namin. Walang alam si June noon kaya nagtaka ito pero pinaliwanag ko naman sa kanyang lahat. Hindi din nagtagal sila Loma sa amin. Si tatay noon ay napagpasyan na puntahan namin ng matanda. Kahit papano, madamayan namin ito. Ang pagbisita nila Loma ay kautusan ni Manong Ben. At siguro'y kami na lamang din talagang inaantay nun. Para bang kumirot ang dibdib ko nun. Aminado akong may mangyari talaga sa oras na magpakita na kami. Basta kahilingan na ito ng talimatay o malapit ng mamatay. Yun na ang pinakahuling lakas niya para antayin ang presensya namin. At kapag nakita na kami, ay bibigay ng katawan nito. Maraming beses na itong nangyari. Ang tawag dito ay huling habilin. Minsan kapag hindi na pagbigyan ng hiling ng mamamatay, ay talagang dadalawin ka nito at hindi patutulugin. Kinabukasan din noon ay umalis kami. Kasama na namin itong si June. Habang naglalakad, nagtanong ako kay June kung saang lupalop siya nagkarga. Ang sabi niya man sa akin noon, sa Bacolod umano. Napakalayo. Naririnig kami ng tatay ngayon habang nag-uusap. Napatawa pa nga ang tatay at sinabing nagsasayang lamang ng oras. Pwede naman umano kahit saan. Ay naman kay June, nakasanayan na daw nila ito na magkita-kita sila sa sentro ng Iloilo. At saka palang pagpapasyaan kung saang lugar sila magdadaos. May namumuno daw kasi nun. Kung sa bagay, para ding yang fraternity, di ba? Hindi ba pumapasok sa isip mo na isa yung kulto? Literal po, Tatay Gabul. Kulto po yung mga kasama kong iba. Pero may kanya-kanya naman kaming diskarte. Pwede din po bang magpabasbas din ang karunungan nyo? Sigurado ka ba, Jun? Hindi biro kapag pinagsabay mo Lalayasan ka ng katinuan. Pwedeng magpalit pero hindi pwedeng pagsabayin. Kung gusto mo, mag-cleansing ka ulit. Ako ang gagawa nito para sa'yo at saka ka palang babasbasan. Pero dapat kalimutan mo lahat ng karunungan mo kasi hindi uubra yon. Maliban na lang kung likas na sa katawan mo na tanggapin ang 2 panig ng karunungan. Pwedeng pagsabayin pero tingin ko hindi pwede sa'yo Habang nakikinig ako noon ay para bang nagka-interest din akong pasukin ang karunungan ni June. Kumbaga, gusto kong maranasan. Sinabi ko ito sa tatay ko pero hindi na alis ang basbas natin sa katawan, anak. Ibang klase ang karga natin sa katawan.
Kung ano ka, yun na talaga. Huwag ka namang hangad pa dahil baka talikuran ka ng mga gabay mo. Mabuti tong galing ka sa masama dahil may pagkakataon ka pang magbago, pero kapag galing ka sa mabuti tapos naging masama ka, wala ka ng lugar sa panig ng kanan. Tinalikuran mo na kasi. Pagtataksil yun. Parang pari ko magsalita itong si tatay. Hindi na nalalayo sila ni Manong Ben. Malaalamat ng tatay ko noon. Nung makarating kami sa bahay nila Manong Ben, may ilang katao rin ang naroroon. Siguro'y mga mag-aaral ang mga ito ng matanda. May nasa husto na sa edad, may babae, at may sing edad ko lang. Naroroon din si Manang Kika. Maga ang mga mata nito na waribay nauna nang magdalamhati noon. Nga pala, itong si Manang Kika, kaya may koneksyon ito kay Manong Ben. Naging talaguyo pala ito ng matanda. Si Manong Ben ang nagpabuti ng pananaw ni Manang Kika noon. Nalaman ko ito sa tatay ko. Dating mabangis na aswang si Manang Kika pero nang mapaibig kay Manong Ben, naging matino ito. Si Laloma noon at ang kapatid niya ay nasa bukana ng pinto. Nakatitig sa amin noon. Kagad na pumasok si tatay. Nakikita ko sa kanya na parabang humuhugot pa ito ng lakas ng loob. Bumuntong hininga tapos napapailing. Tayo na lamang po yung inaantay ni Lolo. Manggabul, ikaw po ata yung tagahalili. Wala siyang napiling iba. Tapos ikaw yung laging bukang bibig niya. Magiging mag-aaral niya po kami at ang ilang mga paparating pa na henerasyon. Wika nila Loma. Galun ba? Malaking responsibilidad ito, Laloma, pero tatanggapin ko kung ito ang nais niya. Tara na, Amil. Tsaka ikaw, Jun, sumama ka sa loob. Pagkapasok namin noon sa loob ng bahay, nakita ko si Manong Ben na nakaiga sa papag at ang mga mata nito'y nakatirik lamang sa kisame. Hindi ito gumigilid na tumingin sa amin. Nang lapitan ko ito, ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko, gawa ng yung gitna ng mga mata ni Manong Ben. Nagkukulay puti na. Para bang patay na yon pero humihinga pa naman. Hindi na nagsasalita si Manong Ben. Umupo si tatay sa gilid at lang hawakan ni tatay ang kamay nito. Sa maniwala man kayo o sa hindi, pumikit ang mga mata ni Manong Ben. Lumaylay ang ulo. Kami nga ang inaantay nito. Siguro'y gano'n na lang ang pagtitiis niya para sa aming presensya. Hirap na hirap siguro yon sa kakaantay sa aking ama. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing. Kung kaya ninyo,